So meron tayong latest news about sa mga eToro users dito sa Pilipinas. Ang eToro is a trading platform kung saan pwede kang mag-invest ng mga US stocks and crypto. Unfortunately, magsasara na ang operations nila dito sa Pilipinas. I think by the end of this year, di ka na makakapag-trade and dapat yung funds mo sa eToro ay matransfer mo na before or on or before February 2025. So kung meron kang pera sa eToro, it's time to transfer these funds to other platforms. So in this video, tuturuan ko kayo paano mag-transfer ng mga crypto assets sa eToro papunta sa ibang exchanges. So we're not gonna talk about kung paano i-transfer yung mga US stocks na binili mo. Ang pag-uusapan lang natin dito is yung mga crypto. So there are two options kung saan mo gusto i-transfer yung mga crypto assets mo. Gusto mo ba sa regulated, which may mga cons, may mga pros and cons, or gusto mo sa unregulated? Ito yung mga global exchanges na kilala natin, naririnig natin. For example is yung Binance, OKX, BitGet, Bybit, no? Itong mga regulated exchanges naman, ito naman yung Coins.ph, PDAX. I think yun na lang ata yung natitirang local exchange dito sa Pilipinas. So, may kanyang-kanyang pros and cons yan. So, pipili ka na kung saan mo gusto. For example, ang cons sa Coins.ph is mataas yung fees nila compared sa mga global exchanges. So yun naman ang pros ng mga global exchanges. Ang pros naman sa mga local or mga regulated exchanges is regulated sila. So which means if something bad happens dun sa Coins.ph or dun sa local platform na yun, ma-reimburse ka, something like that, ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So very regulated siya. Basically, protected ka. Protected yung funds mo. And I think up to 500,000 ata. While doon naman yun naman yung con sa mga global exchanges. So, wala. Pag tumakbo yung global, yung let's say Binance, OKX, or nagsara sila, may possibility na hindi mo na makukuha yung pera mo. So, ang papakita kong tutorial dito is kung paano mag-transfer ng assets from eToro papunta sa mga unregulated exchanges o mga global exchanges. Itong instruction to, pwede mo rin itong i-apply sa mga local exchanges kasi halos parehas lang naman. No? Iba lang yung UI. Pero yung mismong proseso ay parehas lang naman talaga. Alright, so nakasulat dito sa Bitpinas, ang trading suspension ay December 8, wallet service ay December 15, and accounts fully deleted by February 7. So kailangan bago matapos tong taon na to, matransfer mo na mga assets mo. So paano mo ita-transfer yung assets mo sa crypto? Ito very summarization, no? And hindi ko rin kasi papapakita ko sa yung actual tutorial, no? So as much as possible, mabigay ko kagad sa inyo mga details and hopefully matutunan nyo, no? So ang kailangan mo lang dito is punta ka sa eToro Money app mo, click mo yung crypto, click mo yung kung pipili ka ng crypto anong gusto mong i-transfer, click mo yung send, and yung amount, yung recipient public address, ito yung importante, ito yung matuturo ko sa inyo, no? Double check mo yung address, then send mo, verify, yan lang kabilis mag-transfer. Again, hindi ko maipapakita sa inyo yung actual app tutorial kasi wala naman akong asset sa crypto, and hindi ko mapapakita yung kung paano mag-transfer out kung wala akong asset sa eToro Money. So ito yung eToro app, hindi mo mata-transfer out yung funds mo ata dito, no? Or withdraw funds. Unfortunately, wala kasi ang funds. eToro ginagamit ko to dati nung pandemic. Dito ako bumibili ng GameStop. As you can see, ang portfolio ko, meron akong GameStop. And naiwan ko na siya. And I'm down 50%, no? Anyways, so, ang ma-recommend ko, there are lots of global exchanges, no? Binance, BitGet, OKX, Bybit, no? Marami, sobrang dami. Gate.io, MXC, sobrang dami. Yung Binance, medyo soft block na siya sa Pilipinas. So, hindi siya ideal for beginners kasi baka mahirapan kang i-access yun. So, ang next na ma-recommend ko is OKX. Right? So, OKX is the second best exchange after Binance. For me. And mismo yung UI niya very friendly. So, if wala ka pang account sa OKX, leave ko yung link sa description sa baba for registration, for support sa akin as a content creator. Gamitin yung link ko. If ayaw nyo, it's all totally fine. Alright. So, for example, meron kang Bitcoin. Alright, mayroon kang Bitcoin sa eToro Money. So, gusto mong i-transfer. So, meron ako nahanap na isang YouTube video dito kung saan mapapakita ko yung UI o yung user interface. Again, di ko kasi ma-access to sa app ko. That's why naghanap ako ng YouTube video. So, for example, no, let's give Litecoin as an example na meron kang funds ng Litecoin na gusto mong ilipad sa ibang exchanges.
So, dapat meron kang makikitang send and receive. So, syempre, kiklik mo yung send. And then, magkakaroon ka na, mag-fill up ka ng mga information. Dito pumapasok yung enter the amount and recipient's public address. So, saan mo to kukunin, no? Itong recipient's public address. So, once na nakapag-register ka sa OKX, make sure naka-verified ka na, nakapag-KYC ka na. So, magsasubmit ka ng mga government ID. Punta ka sa assets, alright? Meron ding app yung OKX, so just in case gusto mo sa app. So, punta ka lang sa assets, then click mo yung deposit. Now, syempre gusto mong i-transfer yung Litecoin mo, syempre ang pipili natin ng crypto is LTC or yung Litecoin. So, pipili tayo ng network. Alright, so assuming ang eToro ay default na, ang default is Litecoin mismo na network, no? Hindi ko lang sure sa eToro if there are other options pagdating sa network options. But to be safe, no? Click mo na rin din yung Litecoin na network. So, ayun yung pinaka parang standard, pinaka default, no? Network is Litecoin. So here, makikita mo, binigyan tayo ng address ni OKX, yung deposit address. So, ang gagawin mo lang dito is i-copy mo lang to. Alright? Doon sa eToro Money, sa eToro Money app, once na click mo yung send, click mo yung amount, syempre, ima-max mo yan kung magkano man funds mo na Litecoin. And then, yung recipient's public address, ito yung ipipaste mo. Okay? Ito yung ipipaste mo. And then, dito na papasok yung send, SMS, verify, then aantayin mo na lang yung confirmation screen and yung transaction, yung status ng transaction mo. Usually, depende kasi sa kung anong token ang isi-transfer mo. Iba-ibang network, iba-iba yung speed. Iba-iba din yung transaction fee. Alright? Another example is Bitcoin. If meron kang Bitcoin, pipili kayo ng meron siyang dalawang option na network, Bitcoin mismo or Lightning. Again, check mo sa eToro Money app kung anong network yung pagta-transferan mo. So, most likely siguro Bitcoin din or most likely Bitcoin din, no? So, Bitcoin, copy mo lang to. Ito yung pinaka-importante, no? Make sure tama yung network. That's why hindi ko maipapakita kasi sa iyo, no? Wala akong mahanap na video na pinapakita yung pag-transfer out from eToro Money. So, double check na lang, dapat same yung network. Okay? Same yung crypto asset, same yung crypto network. So, copy mo lang din to, i-paste mo sa eToro Money, and then, okay na. Send, verify, SMS code, aantay mo lang yan. Ang Bitcoin, mas matagal yan ng konti based on my experience, no? Mas mabilis ang Ethereum. So, for Ethereum, ganun din. Ito yung top 3 coins eh. So, for Ethereum, i-click mo lang din yung Ethereum network, copy mo lang to. Yung hindi mo i-click yung Arbitrum, Base, Linea, wala kang i-click, no? Ethereum din ang i-click mo. Again, make sure parehas, no? Yun yung pinaka-importante. Kasi, pag nagkamali ka ng network, may posibilidad na mawala yung funds mo. And para maiwasan natin yon, kung just in case natatakot ka, pwede ka mag-test transfer. Ibig sabihin test transfer is, mag-transfer ka mo ng konting amount, barya, just to make sure kung tama ba yung ginagawa mo. So, pag na-officially na-confirm mo na nakuha mo yung barya mo dito sa OKX, then, yun mo sasabi mo na tama yung ginawa mo. So, uulitin mo na lang yung with a bigger amount. So, I highly suggest na mag-test transfer muna kayo para hindi masakit kung sakaling magkamali ka, no? So, yun lang, no? So, as soon as possible, i-transfer nyo yung mga assets nyo kasi huwag yun ang antayin na papalampasin nyo hanggat sa makalimutan nyo, no? Mahirap na. So, as soon as possible, pag napanood mo na tong video to, i-transfer out mo na, no? And again, if wala ka pang OKX account, I'm not forcing you to use OKX account. Pwede kang gumamit ng Binance. It's na accessible pa rin siya. You can still download their app. But again, pag nasa desktop mode, medyo baka mahirapan ka kasi naka-soft block siya. Pwede ka rin na gumamit ng ibang exchanges. But again, ma-recommend ko is OKX, no? And ang link ay nasa description. If meron pa kayong questions, if meron pa yung part na medyo confusing, leave nyo lang sa comment sa baba and sasagutin ko naman yun. And huwag nyo kakalimutan, subscribe, like, share, and share this video. Alright, bye-bye. Thank you.